Napilitan lang akong ikwento. No, I did not want to discuss it because kung nahandyan ka, parang isip ko nga nun, bakit pa ako sinama dito? Hindi na lang kayong dalawa mag-usap, Oo di nga, ba? pagkakasali. Eh, okay pa kami ni Martin nun, so hindi naman ako maka-excuse, baka sabihin niya sa akin, bakit mo naman ako iniwan doon? You just made the life of Malacanang difficult because, I mean, that means that si Per Martin Romualdez must really be prosecuted Yes, with yes. the evidence. So, At eto na nga, Boying Rimulya, napahiya sa maanghang na banat niya kay Congressman Libiste. Aba, ganyan talaga pag bida-bida. Kaya, for example, kung meron kang operating business, pwedeng targetan yung business mo. Ah. O baka hindi ka na lang magsasalita para hindi matarget yung business mo. Samantala, Marcos Jr., posibleng ulanin ng samot-saring reklamo bago pa man matapos ang kanyang termino. Kung titignan lang namin yung isa, ano na yan, parang partisan, hindi para sa bayan. Ang nakikita ko, kung may impeachable offense ang presidente, ay yung betrayal of public trust. Kasi for 3 years, pinabayaan niya yung budget. Iba pang anomalya sa gobyerno, naglalabasan na kahit gaanong pagtatakip at pagtatago nila dito. Aba, grabe. Inaiimbestigahan ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro ang ilang opisyal ng DFA na sangkot umano sa regularidad sa paggamit ng budget ng kagawaran. Pag-uusapan po natin yan, mga kababayan, maya-maya po lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dapuhan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea. Tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ang mahalagang balita na nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na sa ating politika. At lalong-lalo na, itong mga pinag-uusapan natin, may kaugnayan sa ating sikmura. Kaya huwag nang patulog-tulog. Magising na tayo sa katotohanan sa nangyayari sa ating bayan. Galaw-galaw, mga master! Mahiya naman tayo. Ipagpapatuloy po natin ang ating advokasya para sa pangarap nating masagana, mapayapa at ligtas na bansa. Pero hanggat andyan ang mga balasubas, mga kurap na individual, mga politiko, ay hindi natin makakamtan ang pangarap na yan. Kaya doon sa mga talipandas, mga kurap, mga balasubas, mga magnanakaw, makinig kayo. Banateros ay kami, walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. At syempre, hanggat mayroong kurap, hanggat mayroong trapo, hanggat may mga lukuluhong politiko, andito ang banateros para ipagtanggol ang bansang ito at ang kapwa natin Pilipino. Ipagtanggol sa kuko ng mga buwaya na nagpapahirap sa ating bansa. Sugpuin natin ang mga buitre na matatakaw sa karne. Kaya mga master, bakbaka na! Yay! Pero, bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan, mag-subscribe sa ating channel, mag-follow sa ating FB page, at syempre, mag-share, mag-like, mag-comment sa ating mga video na ina-upload sa ating mga social media platform. Ayan. Okay, tulong-tulong po tayo para sa ating pinakamamahal na bansa. Aba, palakpakan natin yan. Oo. So, umpisa muna natin kung saan nagsimula ang gulo sa Pilipinas na lalong nagpalubog sa ating bansa at sa kabuhayan ng ating mga mamamayang Pilipino. Ano nga ba ang dahilan ng ating paghihirap? Sino ang may kagagawan? At paano ito nangyari? Kung erase, birahe, birahe, Congress, diyan nagsimula na yung pinakamasamang paggamit ng unprogrammed funds. Kasi Paano ang pinakamasama? Ilarawan. ang modus operandi nila, for example, ito yung National Expenditures Program. Nakalagay dyan lahat ng mga priority ng presidente. Ang gagawin nila, ilalagay nila yung mga priority na yan sa unprogrammed funds. Noong 2024, 2025, parang
ang nangyari, yung insertions nila sa diversion parang 1.45 trillion in 3 years eh. At ang pinakamalaki doon yung sa foreign assisted projects. Yung dapat na equity natin, dapat kontrata natin yan sa mga foreign governments. Dapat meron tayong equity doon sa mga flagship projects like yung ating subway, yung PNR elevated rail. Ginawa nila, yung 399 billion na yan, inilagay nila sa unprogram funds. Nako. And yung 399 billion Pinalitan nila pesos ng mga na flood yun, control. I was gonna say first, yung 399 billion pesos, that was part of the flagship projects. Yes. Yun yung subway, ano pa yung iba? Yung PNR elevated at marami Okay, pang basta iba. technically speaking, transport. Yeah. It could have been build more. More, yes. Diba? Pero nilipat sa unprogrammed. Tapos pinalitan nila ng mga priority projects ng mga politiko. Oo. Flood control Flood projects. control, yung mga street lights, Yes, yung mga yes, malalaki yes. ang kickback. Oo. Doon nila nilagay. But why would the president allow that? He will not benefit. That's what I don't understand. Hindi ko rin maintindihan. Kasi Why would he make his flagship project suffer? Alright. So ito po yung ibinulgar din ni Congressman Ungab na meron tayong mga flagship projects na hindi natuloy. Dahil pinaghati-hati yung mga pondo, ginawa yung maliliit na proyekto. Yung mga flood control projects, yung mga rock netting, yung mga pailaw sa kalsada, yung mga eagle eye, yung mga cat's eye na nakikita sa kalsada. Doon po pinaglalagay yung pondo na galing sa mga banyaga. Galing, yung mga foreign investment natin, doon nila pinaglalagay. Para nga naman, sa unprogram funds kasi mga kababayan, wala po yan liquidation. Pagka binigay sa kanila, gastusin mo yan, certification lang po ang mangyayari. Ang problema dito, madadala po yung mga foreign investors natin kasi nga, ang pinag-usapan nilang gagawin, yung flagship project, di ba? Yung flagship project ang gagawin, pero hindi nagawa yung flagship project. So, ano pa aasahan natin sa mga susunod na taon? Siyempre, wala na mag-i-invest kasi nga, kinakaukaw nila ng kinakaukaw yung pondo na ibibigay ng mga foreigner para pagparti-partihan nitong mga korap na politiko. Yan ang problema sa atin. Kaya nakakahiya, mga kababayan. Why? Lagi ko nga tinatanong yan kay Presidente. Ikaw nagbulgar nitong anomalya, pero bakit mo pinayagan in 3 years? Tinanong mo personally? Tinanong ko sa aking privilege speech, Okay. pero hindi naman sinasagot. Ilang beses ko na tinatanong sa maraming programs. Sabi ko, 2023, 280 billion yung tinanggal sa budget niya. Pinalitan ng mga kalokohan. Hindi siya kumibo. Bakit? Yung kabinete niya, hindi kumibo. Parang kasabot pa. Nako po, yun ang problema. Kasabwat ba? Oo. Nakikita mo na, ito ang problema dito. Nakikita mo na may nagnanakaw sa bakuran mo, pero nakagano ka lang. Nakatulala ka lang eh. Ganyan ka lang oh. Ayan, sige, ubusin nyo na yan. Parang gano'n ang nangyari eh. Kasi, posibleng sa 3 taon na nakawa na yan, wala siyang kinalaman, hindi niya alam, utang ina, umalis ka na dyan. Tapos nung 2024, 500 plus billion, di pa nga na-check yung mga ibang project. Yeah. Inilagay uli sa mga ganitong kalokohang project. Hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi niya kumibo. Tapos 2025, 473 billion. So, bakit nangyari ito na hindi niya pwedeng sabihin hindi niya alam eh. It's his duty, it's his responsibility to know this. But I think the big question is why would he allow it? When this is his administration, it's his legacy. Yun nga ang yun ang malaking question. But what are you saying? Because you are in the House. You know the politics in the House. Well, kasi hindi naman unprecedented to eh. Unprecedented to, 19 Congress. Wala naman ako ng 19 Congress. Nung mga nakaraang Kongreso, hindi naman maliit lang yung mga insertions, yung mga diversions, unprecedented yung in 3 years, 1.45 trillion. Ibig sabihin niya, pinalitan mo yung President's budget, naging congressional budget yan. At ang masama, inallow ng Executive Department. And why is that? Is it to win over legislators Well, ang in the tingin lower ko, house? What are you saying? Tingin ko, ginamit ito to incentivize members of Congress to impeach BP Sara. Isa yon. Pangalawa, siguro, because of the 2025 national and local elections. Nakita naman natin na bumaha ng mga ayuda, bumaha ng mga proyekto, and, basta administration candidate ka, talagang daming pera, ang daming resources. So, yun nangyari na inuna yung politika kaysa yung pagunlad ng bansa natin. Yun ang problema natin, mga kababayan. Mas inuna yung politika kaysa sa pag-unlad ng bansa natin. So, nasaan na yung bansa natin ngayon? Ha? Nasaan na yung bansa natin? Ayun na, malubog na.
Konting-konti na lang. Siguro mga 2 taon pa, wala na. Magwawala na. Marami na naman ang mga snatcher, marami na naman magnanakaw, marami na naman ang nagtatapo, marami na naman ang mga adictos, benedictos, marami na naman. Yung kalokohan, bumalik na naman mga kababayan. Pero, ito sinasabi ko in general, huwag po tayo magpaka-hipokrito. Lahat naman ng mga nagdaang administrasyon, kahit papaano, may katiwalian na nagaganap. Kahit sa panahon ni Pangulong Duterte, merong katiwalian na nagaganap. Pero na-address yan. Na-address at nalalaman. Pero itong administrasyon ni Marcos Jr., talagang nag-stand out sila eh. Nag-stand out tatlong taon na pagdanakaw. Halos lahat ng pondo ng Pilipinas kinulimbat. Kaya yun, nakikita nyo, wala ka nakikitang napuntahan ng pinaghirapan ng ating mga kababayan. Pinaghirapan natin yan. Kaya dapat natin ipaglaban yan. Lalaban tayo! Punitin ang sedula! So naaalala nyo, nung sinabi ni BP Sara Duterte na itong si Marcos Jr. ay hindi daw yan nagtatrabaho. Wala daw yan pakialam na hindi nga raw yan nagtatanong eh. At sa pagkakataong ito rin po ang sinasabi ni Congressman Erice. Biruin mo, hindi naman po pwede na hindi niya alam, sabi nga ni Congressman, di ba? Pinabayaan niya ng ang nakawan sa 3 taon na pamumuno niya, di ba? So, ito ang dapat ikagalit ng mga Pilipino, na yung pondo ay napunta doon sa pamumulitika nila. Yung pondo ng bansa natin, ginamit sa pamumulitika para i-impeach si BP Sara Duterte. So, papayag ba tayo noon na imbis na yung pera na yan, gawin ng mga proyekto na makakapagpagaan sa buhay ng mga Pilipino, kinagamit nila sa politika. Oo. Kaya siguro hindi mapigilan ni Marcos Jr. yung nakawan dahil marami nga nagsasabi, lahat naman sila nakikinabang, pati ang presidente. At itong pagkawala, kung si BP Sara Duterte ay mai-impeach at yung mga kalaban nila sa politika ay mawawala, malaking pakinabang sa kanila yan. Diba? Kasi kung maglalagay sila ng kandidato dyan, may pag-asa na manalo sa susunod na eleksyon. Kaya kung si BP Sara ay ini-impeach nila, mas malaki pa nga ang dahilan para i-impeach itong presidente ng Pilipinas. Pero bakit tahimik sila? Alam niyo kung bakit? Dahil lahat sila nakikinabang. Kaya ngayon, mga kababayan, nalalapit na. The 2028 election is just around the corner. Dito na natin makikita yung mga kulay ng mga dapunggal, ng mga kongresista, mga politiko, mga butterfly politics na yan, butterfly politician na yan. Dahil yung mga yan, kung sino ang malakas, doon magsisiksikan yung mga hinayupak na yan. Pero kapag natapos na naman ang eleksyon, nandoon na naman yan sa nakaupo. At hindi na naman yan magsasalita kahit may katiwalian na nangyayari sa ating mga bansa, sa ating bansa. Yan ang tinatawag na mga trapo. Kaya nga ngayon, itong impeachment ni BP Sara Duterte, wala na to, panis na to eh. Marami ang nagsasabi, kahit mga political analyst, panis na ito, wala na. Kumbaga na-debunk na ito. Ang aabangan natin ngayon, itong impeachment na niluluto laban sa presidente ng Pilipinas. Na alam naman natin na marami talagang nagawang kamalian itong presidente ng Pilipinas, unang-una na dyan ang pagpapabaya niya dito sa nangyayaring nakawan sa Pilipinas. At ngayon, ang sinabi kong Erice, posible, mga kababayan, na makasuhan. So, 2 leader na ngayon nakakasuhan ng impeachment, BP Sara at ang presidente ng Pilipinas. So, ito po yun. Not just 1, but 2 impeachment complaints ang posibleng ihain sa Kongreso matapos mag-expire ng 1-year bar rule sa kaso laban kay BP Sara. Pero ayon kay Congressman Edgar Erice, hindi lang ang bise ang maaring target ng bagong reklamo. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, posible rin daw ang paghahain ng impeachment complaint laban kay PBBM. Kung susuportahan ko yung impeachment before BP Sara, dapat ay tingnan ko rin kung may impeachable offense si Presidente. Kasi kung titingnan lang namin yung isa, ano na yan, parang partisan, hindi para sa bayan. Ang nakikita ko, kung may impeachable offense ang Presidente, ay yung betrayal of public trust. Kasi for 3 years, pinabayaan niya yung budget natin na masalaula, na hindi siya kumibo. And that's tantamount to inexcusable gross negligence. It's not even the 2026 budget anymore that you're talking about. It's the kikibo, previous Sabo? budgets prior to 2026. Kung 1 taon lang yan, baka nakalusutan. Pero kung 3 taon,
imposible para sa akin na hindi alam ng executive department yan. Higil naman sa umuugong na bagong impeachment case ni VP Sara, duda si Erice kung magtatagumpay ito. February 6, na Makabayan Block will file. Yun yung kanilang advocacy, di ba? Yung intelligence confidential bond. So, tingin ko magpa-file sila. Pero, ang hindi ko lang alam kung they will gather enough support. Kasi 2028 elections is just around the corner. So yun, mga kababayan, nakikita naman natin sa balita ngayon na ang magpa-file ng impeachment kay VP Sara Duterte, walang iba, kundi itong kampo ng mga Makabayan Block. Kasama na dyan sila Trillanes, sila De Lima, at yung Flavi, yung magjajakol na pare, yung addict na magjajakol pa na pare, tapos, siyempre, yung mga kakampik nila mga kaliwa. Diba? Yun po. Yun po ang magpapile ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. At kapag ito ay sinuportahan ng gobyerno, alam nyo na. Oo. Alam nyo na kung ano priority nila. Ngayon alam na natin yan eh. Oo, alam na natin yan. So, pero, sa mangyayari niyan, katulad niya, nang sinabi ni Representative, ni Congressman Eracy, malabo na, magtagumpay yan. Sabi ko kanina, panis na. Suntukan na lang. At kung ano man, ang ipafile nila, irereklamo nila kay VP Sara, napaghandaan na yan eh. Napaghandaan na yan ang kampo ni VP Sara Duterte na matatalino. Itong mga pinklawan na to itong mga komunista, itong mga kabayan, mga bobo yan eh. Diba? Pero, pag itong impeachment kay Marcos Jr. ay ipinasa at biglang nagdeklara si VP Sara Duterte na tatakbo siya, tatakbo siya sa 2028 election, maglilipatan niya mga kongresista na yan kay VP Sara Duterte. Maglilipatan yan. Kasi, landslide yan. Wala silang magagawa. Mananalo si VP Sara Duterte. At malamang sa alamang, mapaaga ang pagre-retiro ni Bongbong Marcos Jr. Kung yung mga kongresista, dahil nag-declare na si VP Sara at talagang sumabog na yan, yung suporta ng tao sa kanya, putya. So, suporta na dyan yung mga butterfly politician. So, ang mangyayari dyan, baka mapaaga pagre-retiro ni Marcos Jr. Pero, syempre, sa isang laro, sa isang kompetisyon, there's always two player. Okay? Mayroong magkalaban. At sabi nga naman itong mga kakampi ni Bongbong Marcos Jr., wala namang basehan yung pag-impeach kay Marcos Jr. Pero, kung titingnan natin, mga kababayan, sa totoong buhay, 125 million. Sabihin na natin, sakyan na natin, yung sinasabi nila, 125 million, kahit sa totoong buhay, nagamit naman yan ng tama. At, kahit hindi nagamit ng tama yan, pananagutan pa rin yan ni Marcos Jr. kasi sa kanya galing yung pondo. Diba? Sa Intel Fund niya galing yung pondo. So, bakit hindi kasama si Marcos Jr. sa pinananagot? Diba? So, kasama si Marcos Jr., pananagutan niya yan, pero kung makapagbalinis, akala mo santo. Akala mo santo. Ewan ko. Kahit sa anggulo mo tingnan, may pananagutan si Marcos Jr. Hindi siya pa pwedeng umiwas. Kung ano man yung nangyari or kung ano man ang mangyayari sa ating bansa, pananagutan po niya yan. Yung pinabayaan niya, yung nakawan sa 3 taon, sobra-sobra pang grounds yun for impeachment. Kapag ikaw ang leader, cargo mo lahat. Sa isang pamilya nga kapag yung anak, walang kakayahang panagutan, excuse me, yung kanyang kasalanan, magulang ang pinananagot, di ba? So sa pagkakataong ito, lahat ng problema ng bansa, kung walang mananagot dyan, kung sino ang nakaupo dyan sa Malacanang, yun ang mananagot dyan. Kaso ang problema, very weak kasi kaya yung mga tao walang gana To say, isagitra na to, okay ra ba? BBM! 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 Ang problema kasi sa kanila, inuuna nila yung politika.
kaysa sa pagpapaunlad ng bansa natin. Mas inuna nilang salpakan ng pera yung mga mukha ng mga politiko para manahimik, para maging sunod-sunod sa kanila. Di ba yung mga aso, pag pinakain mo sa palad mo, puta kahit sabihin mo yan, oy, bark! Magbabark yan. Roll over! Magro-roll over yan. I'm sorry. Kasi nga, binubusog mo. Ang problema, nawili ngayon yung mga politiko. Ha? Nung pinatikim ng konti, masyadong nasarapan, masyadong nasiyahan, kaya ayun. Sa sobrang pagkagahaman, parang gusto na nila ubusin ang kaba ng ating bayan. At hindi na ngayon makontrol ni Marcos Jr. At lumabas pa nga yung issue, nag-away-away sila na wala na napupunta sa akin. Nasa inyo lahat, inuubos nyo ang pondo ng Pilipinas, wala na napupunta sa akin. Di ba? Alam natin kung sino yung mga bata-bata ni Marcos. Una niya, siyempre, yung pinsan niya, yung anak niya, o sila Saldi ko dati. At yung mga nasa circle nila, may top, ano pa nga yan, top 6 congressman pa nga yan eh. Di ba? Alam natin. At may iba pa mga politiko like senator, the likes of Angara. Alam naman natin na si Angara, bata-bata yan ni Marcos. Yun nga pinalit nila kay BP Sara sa DepEd, di ba? Ang ginagawa kasi ni Marcos Jr. sa administrasyon niya at sa mga politiko, pinapainan niya ng pera lahat ng ahensya, lahat ng politiko. So, ang ibig kong sabihin, binubusog niya ng binubusog yung mga korap na politiko para pagdating ng oras, para magkakalaglagan na may pang blackmail siya. Pag magkakagipitan na, maglalaglagan na sila, may pang blackmail siya. Alam nila kung sino yung tumatanggap ng pera, may listahan sila dyan. May mga tinatawag na blue book yan eh. Alam nila yan. Kaya kung sakali magkagipitan, ibibintang nila yan doon sa mga pinag-abutan nila, sa mga pinondohan nila. Pero, akala nila makakaligtas sila sa pananagutan, kahit magbintang sila ng magbintang, hindi. Kasi, ikaw pag binigyan ako, isa akong politiko, isa akong congressman, isa akong senador, pag binigyan ako ng bilyon, pag binigyan ako ng milyon, siyempre, mananahimik ako. Mananahimik ka. Pag binasbasan na yan ni Martin Romualdez, binasbasan ni Marcos Jr., may matatakot ka magsalita dahil may alas sila laban sa'yo. Dahil tumanggap ka eh. Kahit anong oras, pwede nila ilabas yan at pwede ka nilang ilaglag. Tulad dito. Laglagan na. Katropa nila yan. Binusisi pa ng Bilyonaryo News Channel ang umano'y project wishlist ni dating Senator at ngayon Education Secretary Sonny Angara. Sa tinaguriang DPWH leaks, isa sa mga napansin namin ang isang multi-purpose building na parehas pinondohan ng milyon-milyong piso sa magkaibang mga taon. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Hannah T. Umexit man sa Senado, tila may mga pabaon umano para kay dating Senador Sonny Angara. Ayon kasi sa source ng Bilyonaryo News Channel, bago raw siya naging DepEd Secretary noong July 2024, nagpa-allocate pa raw ito sa proposed budget para sa 2025. Yan. So yan ang sinasabi ko, na nakatikim, tapos nasiyahan, nasarapan, gusto na ubusin. Diba? Tumanggap ka ng pera eh. Oo. Tumanggap ka ng pera, tumanggap siya ng pera. Kaya dapat tayo, matuto na tayo mga kababayan. So ito po yung nagiging resulta ng ibinebenta ninyo yung mga boto ninyo tuwing eleksyon. Ako lahat ang masama! Ikaw ang mabuti! Binabawi nila sa atin, milyong beses pa nila binabawi ang halaga. Alam naman natin na itong si Marcos magaling tong propagandista eh. Magaling mang blackmail yan. Ngayon, target na nila si Angara. Mga bata-bata nila yan. Nakikita na naman natin yan sa galaw ni Marcos Jr. eh. Akala mo ang bait. Bait-baitan pero pailalim kung bumira. Di ba? Gumagamit ng mga taong babayaran niya, bibigyan na ng pera para sirain yung mga kalaban niya, ay pagtanggol siya. Pero ang masama, eto, pag ikaw nagpagamit ka, pag nakuha na niya, ang gusto niya, excuse me, itatapon ka na nila. Na para bang wala ka bang halaga? Oo. Diba? Ito ngayon. Si Angara naman ang target nila. Kasi nga, wala silang makuhang ebidensya. Doon sa mga senador, na mga una nang idinadawit nila,
Katulad ni the likes of Chis Escudero, Senator Chis Escudero, di ba? Si Jinggoy Estrada, si Villanueva, at isa pa, si Senator Bong Revilla, umapila, di ba, sa Korte Suprema, umapila. At alam na alam nila na maaabsuelto si Revilla, kaya ayan, naghahanap sila ng ibang target nila. This time, si Angara na binibira. Nililiko nila, and at the same time, yung atensyon ng tao, nalilis din, napupunta na naman kay Angara. Si Angara na naman ang target nila. So ngayon, babakbakan na naman ng mga tao, si Angara. Lahat ng tumanggap ng pondo, lahat ng binigyan nila, isa-isay nila yan. Sa tuwing magigipit sila, ibibintang nila doon sa mga binigyan nila ng pera, yung mga pagnanakaw yung ginagawa nila, ibibintang nila. So ganito na mangyayari yan. Matatapos ang termino ni Marcos Jr. Sa 2028, or kung umabot man o kung hindi, matatapos yan sa pagsagot sa mga issue na ibinabato sa kanila. Diyan matatapos yan. Yung mga proyekto ng ating bansa, wala na. Matatapos yan ang termino nila sa pagsagot at pag-ilag sa mga issue na kinasasangkutan nila. Di ba? Maghahanap sila ng maghahanap ng mapagbabaligan ng sisi para iligtas ang kanilang mga sarili. Kaya doon, mga kawawa dito yung mga naponduhan eh. Kawawa dito yung mga nabigyan nila. Kaya ngayon, yung may mga alam doon sa katiwalian, lalo na doon sa mga takatanggap ng pera na galing kay Marcos, galing kay Romualdez, abay, habang maaga pa huwag nyo nang antayin na kayo ang mapunta sa spotlight na mailabas yung pangalan nyo. Kasi tumanggap kayo eh. Iisa-isahin kayo yan para mapagtakpan yung mga sarili nila. Kaya ngayon, habang maaga pa, habang po pwede yung panghilutin si BP Sara, lumantad na. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, magiging presidente si BP Sara. Yan ang sinasabi ko Ilan sa inyo. umano rito ang lumalabas ngayon sa DPWH leaks file na nakalap ng BNC kung saan 105 projects ang nakalistang si Angara umano ang proponent pagdating pa lang sa National Expenditure Program o NEP. 92 sa 105 na ito mga proyekto sa Aurora. Ang kilalang balwarte ng mga Angara. Tig-anim naman sa Iloilo at Bohol. Sumatotal, nasa 2 billion pesos ang mga proyekto. Sa DPWH leaks, kay Angara nakapangalan ang mayorya ng mga proyekto pagdating sa hanay ng mga senador. Corroborated ang listahang ito sa 2025 NEP ng DBM at DPWH contracts. Kapansin-pansing marami sa mga ito ay nakapailalim sa mga karaniwang pinopondo ng SIPAG at BIP. Ito ang major infrastructure program names ng DPWH. So, ito na ata yung mga kasama sa Cabral Files. Di ba? Nako, ayan na. Naglalaglaga na sila. Angara! Patay kang bata ka. Para pondohan ang iba't ibang infra projects. Ang BIP at SIPAG ang una ng finlag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na tila nagkanda lobo-lobo ang budget sa mga nakaraang taon at nagduduplicate kahit pare-pareho naman daw ang layunin ng mga proyekto nito. Patay kang bata ka dyan. Double appropriations tayo under different programs, but yung mga projects pareho rin. Different programs but same projects. Sa aming Ito yung dati mga kababayan na taon-taon parehas na proyekto parehas na proyekto pero taon-taon pinupondohan pero walang proyekto. Iba talaga. Ang galing-galing mo, Bongbong! Sa DPWH leaks, karamihan ay mga konstruksyon ng multipurpose building sa Aurora at pagsasagawa ng mga kalsada roon. Pero tila walang station number sa mga ito. Lumitaw sa aming pagsisiyasat ang isang proyektong may kapareho ng pangalan noon pang 2022. 2022 na magkaroon ng konstruksyon ng isang multipurpose building na ito sa luwal sa Kasiguran, Aurora na nasa 5.2 million pesos. Pero ganun din ang pangalan ng 4.8 million worth of project na ito para sa 2025. Sinisika pa namin makakuha ng paglilinaw mula sa mga opisyal. So, ibig sabihin, 5 million, tapos 4 million, 5 million plus, tapos 4 million plus, yung multipurpose building na yun, tumataging-ting na 10 million. Okay nang ina. Yung 10 million na yun, pag tinayo mo yun sa probinsya, isang kaharian na yun.
Oo. Baka hindi nga umabot sa 2 million yung multipurpose building na yun eh. Pero lumalabas dito na sa magkasunod na taon may pondo 5 million, tapos 4 million. Ito ang tinatawag na gatas ang Pilipinas. Manuwal tungkol dito. Oh. Una nang ibinalita ng BNC na ayon sa aming source, nagbuhos umano ng infra project si Angara sa Baler noong siya ay Senate Finance Committee Chair. Sa aming pagsisiyasat noon, napansin na rin namin ang tila nauulit na completed projects mula 2022 hanggang 2024 sa Aurora. Paktay. Lumitaw ang pangalan ni DepEd Secretary Angara sa flood control mess dahil sa di umano'y deliveries ng 12% kickback ng projects na para raw sa kanya. Naging transaksyon daw ito ni flood control whistleblower Roberto Bernardo sa umano'y protege ni Angara na si dating DepEd Undersecretary Trigiv Olivar. Yan. So ito, mga kababayan, Angara etong mga lintik na ito, sila Bernardo, deliveries ng 12% kickback ng projects na para raw sa kanya. Etong si Bernardo, mga kapatid, umamin po yan, nakasabwat siya. Nag-aatid nga raw siya ng pera eh, di ba? Sa mga politiko, mga senador and all that. So, ang ibig kong sabihin, umamin po siya. So, dapat, itong tao na ito, pinaparusahan ito. Dapat nga ito pinupugutan eh. Oo. Kasi doon sa mga pinagnanakaw nila na pera ng gobyerno, maraming buhay ng Pilipino ang nawala. Dahil may substandard na flood control projects at ang problema, may ghost flood control project pa. Kaya dapat, isa ito talaga sa ginigisa. Dapat, isa ito sa ginagawang sisig. Si Bernardo. Pero anong nangyari dito? Putang inan to, ibig na mapanagot ito, Bernardo na to, aba yun, under pa siya ng Witness Protection Program. Puking ina mo ulit! Putang ina mo! Ito yung mga testigo na binibigyan ng papel na babasahin nila. Nakita naman natin, di ba, si Alcantara nung binigyan ni Boying Rimulin ng babasahin. At nakita natin yung itsura ni Henry Alcantara na para bagang balisa na siguro iniisip niya kung babasahin ko ba ito o babasahin ko yung tunay na salaysay ko. Kaya ayun, ang nangyari dito, mga kababayan, kontrolado nila. Kaya nga, putang ina, wala na maniniwala sa kanila. I'm sorry for the words. Pero talagang nakakapag-init ng ulo, nakakapag-init ng damdamin, lalo na, nakakapag-init ng sikmura. Kasi, yung mga pera na pantulong sana sa atin, yun. Kanya-kanya na bulsa. Yung transaksyon daw ito ni flood control whistleblower Roberto Bernardo sa umano'y protege ni Angara na si dating DepEd Undersecretary Trigiv Olivar. Nako. Angara 5 noon kung tawagin ng aming source ang 5 naiuugnay kay Angara pagdating sa insertions sa national budget. Na nooy mga bata umano ni late Senator Edgardo Angara sa Senado, ang ama ni Secretary Sonny. Kabilang doon si Olivar. Sinubukan namin kunin ang pahayag ni Angara tungkol dito nang i-ere namin ang Angara 5 story. Pero hindi siya tumugon sa amin at sa halip, nag-tweet na wag daw idamay ang patay na. Ganyan yung mga nasusungol eh. Ang rebound nila, maghanap sila ng rebound eh. Etong si Angara, ang rebound niya, wag daw idamay ang patay na. Dahil hindi naman ito makakasagot. O di, ikaw ang sumagot. Sagutin mo, di ba? Kung wala kang kinalaman dyan, sagutin mo. Kaya lang, kawawa kayo eh. Nagpakatanga kasi kayo eh. Putang, nahimod-pwet kayo kay Marcos Jr. Tingnan nyo. Isa-isa na kayo nilalaglag ngayon. Ay, nako. Ako yung mahirap na kalaban sa aking mga... Kaya na problema sa atin. O, isa pa to, si Congressman Libiste. Nag-tweet na wag daw idamay ang patay na dahil hindi naman ito makakasagot. Yan nga, ikaw ang sumagot. Ikaw ang sumagot kasi ikaw ang buhay. Pero kung iiwas ka rin lang ng iiwas, abay magsama-sama kayo ng amo mo si Marcos Jr. Diba? Diba? So ito, alam mo kung sino mga maswerte dito? Yung mga hindi kurap. Kasi itong mga kurap na ito, nabigyan na ito ng pondo eh. Kumbaga may pang-blackmail na sila sa kanila, si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos Jr. Ang swerte dito, yung mga hindi nabigyan. Sabi nga doon sa interview namin, di ba, sa guesting ni Congressman Libiste sa Vox Populi, merong zero fund talaga eh. Yung mga taga Davao, zero. Yun ang swerte. Yun, hindi nila pwedeng pagbintangan or idawit sa katiwalian kasi zero funding nga sila eh. Wala silang allocation, wala silang MOOE. At isa rin, itong si Congressman Libiste. Ito ang mga swerte.
yung mga politiko na hindi nakatanggap, may pagmamalaki sila eh. Kaya nilang ilantad ang pagbumuka nila, kaya nilang maglakad na nakataas ang noo, na, hoy, hindi ako nag-corrupt sa gobyerno. Kaya po pwede nila, pag napatunayan, malinis ang kanilang pangalan. Pero, itong mga nabigyan, wala silang karapatan na tumanggi. Tumanggap sila eh. Di ba? Oh. So, ito ang mangyayari dyan. Sa kaiiwas ni Marcos Jr. at ni Romualdez na madawit ang kanilang pangalan, ilalaglag nila yung mga tumanggap ng pera galing sa kaban ng bayan. Di ba? So, makakapagsalita, itong mga hindi nabigyan o hindi tumanggap, magsasalita sila kahit sino tamaan. Pero, itong mga natumanggap, wala. Wala silang karapatang magsalita o kumontra kasi tumanggap sila. At ngayon, isa na rin, pinag-iinitan si Libiste. Pero I doubt it kung matatalo nila eh. Kung magigiba nila ang batang kongresista na ito na napakatalino. Mahiya naman tayo. Di ko alam kung over si Rimulya dito eh. Napahiya na nga si Rimulya kay Libiste eh. Hindi pa nagsasalita si Libiste, pero napahiya na si Rimulya. Kung ano yon, eto, panoorin po natin. Dito po nagsimula yan eh. Eto. Ako yung mahirap na kalaban sa aking mga binabangga dahil nag-divest na ako bago pumasok sa politika. Kaya, for example, kung meron kang operating business, pwedeng targetan yung business mo. O baka hindi ka na lang magsasalita para hindi matarget yung business mo. Yan. Pero the fact na binenta ko na yung business ko, tapos yung kinita ko, pinamimigay ko naman, at hindi ko kailangan kumita pa, wala silang mahanap na leverage sa akin. Yeah. Kaya siguro, ako'y malayang magsalita. Ayun. Bakbakan. Tugmang-tugma eh. Tingnan mo, tulad ng sinabi ko, yung hindi mga tumatanggap, makakapagsalita sila nang naaayon sa kanilang kalooban, nang naaayon sa kanilang opinyon. So, ganun ang ginagawa ngayon ni Congressman Libiste, na pinag-iinitan ngayon yung kanyang business, yung kanyang negosyo, na kanya namang dinivest na. Na-divest na po yun. So, dito po nagsimula yan. Matapos ang guesting ni Congressman Libiste sa SMNI, sa Vox Populi, abay, kinaumagahan, binabanata na siya ni Rimulya. Di ba? Ang problema kasi dito, kay Rimulya, kay Ombudsman Rimulya, puro din politika ito eh. Politiko yan. Hindi nga natin alam kung bakit napunta yan sa pagka-ombudsman. Ang dami po pwedeng unahing imbestigahan, yung negosyo ni Libiste, ang pinagkakabalan. Yun ang inuuna. Di ba? Kaya nga lagi siyang nasusupalpal eh. Kasi bukod sa mabaho bibig, ayaw muna manalamin para makita kung anong klaseng tao siya. Bira siya ng bira na ibang politiko, pero hindi niya nakikita yung sarili niya. Masyadong magaling magsalita si Rimulya. Sa iba, magaling siya magsalita laban sa iba, pero yung sarili na niya, hindi niya nakikita. Matanong nga natin, si Rimulya, yung Island Cove, paano napunta sa inyo yun? Paano? Eto, nagtatanong lang tayo, ha? Paano napunta sa pag-aari ninyo yung Island Cove? Dagat yan. Paano napunta sa inyo yan? Ha? Paano napunta sa inyo yung Island Cove? Na dagat yan. Pag-aari ng gobyerno yan. Nakalaunan yung Island Cove dahil wala na nga mga guest, wala na mga kliyente kasi burak na yan eh. Malapit yan sa sa MOA. Kaya madumi na yung tubig. Kaya nabenta sa mga Chinese, tinayuan ng Pogo. Siguro plano na talaga ito na after a while, kakalusin ang Pogo, mapupunta sa gobyerno yung pag-aari ng Island Cove. Diba? Kaya sarado yan eh. Sarado yung Island Cove. Diba? Yun dapat ang iniimbestigahan. Diba? So, ano na nangyari doon sa investigasyon sa Pogo sa mga Chinese? Wala na. Pero nakumpiska na ng gobyerno yung mga pag-aari na yan. Pag-aari ng gobyerno. Kaya lang problema dito, baka magulat tayo, mga Rimulya na naman ang may-ari niyan. Nabenta na yan nila, di ba? Puta, tubong lugaw tayo dyan pag nagkataon. Di ba? Sana all. Pero going back dito sa issue ni Congressman Libiste, no? Sa sobrang pabibo ni Rimulya, ayun, nasupalpal siya ni Libiste. At ng Meralco mismo, itong
Ngayon lang natin nalaman yan na mayroon palang renewable energy na under din ng Meralco. So, ang ginawa ni Remulla, pinaratangan niya si Libiste nang hindi pa niya napapatunayan na may kasalanan. Ha? So, kung ano-ano na pinagsasabi niya, hindi pa niya napapatunayan na may kasalanan itong batang congressman. Kaya ayon, nauwi na naman sa punto na yung mga Pilipino tuwan-tuwa na naman. Pinagtawa na naman si Remulla ng buong Pilipinas. So, eto, panoorin po natin, ha? Eto. Yan. Pasok! Yung batang-bata ka, nininegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? Sabi kahapon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, iniimbestigahan na ang sinasabi niyang pagbenta at paglipat umano ni Congressman Leandro Leviste sa prangkisa ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Wala pang direktang sagot dito si Leviste, pero ilang oras matapos sa mga banat ni Remulla, nag-post si Leviste na magbibigay siya ng 2 linggo para sabihin na ng mga tao ang lahat tungkol sa kanya. Sasagutin niya raw lahat ito sa pagbubukas ng Kongreso sa Enero 26. Wala pa rin tugon ng House Committee on Legislative Franchises kaugnay sa pahayag ni Remulla. Tinanong ng GMA Integrated News ang MGen o Meralco Power Gen Corporation ang kumpanyang pinagbentahan ni Leviste ng kanyang shares sa SPNEC o Solar Philippines New Energy Corporation na itinatag ni Leviste. Sabi ng MGen, magkaibang kumpanya ang binili nilang SPNEC at ang kumpanya ni Leviste na nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise, ang Solar para sa Bayan Corporation. Kaya sabi ng MGen, hindi sila nakikinabang at hindi nakadepende sa prangkisa na nakuha ni Leviste sa solar energy. Patay ka! Supalpal na naman ang animal. Kumpanya po ito. Ang MGen po ay hindi kumuha o nagmamayari na kahit anumang karapatan, pribileyo or interest na may kaugnay sa prangkisa ng solar para sa bayan. Bukod dito, ang mga negosyo at operasyon ng SPNEC ay hindi nakasalalay sa nasabing prangkisa. Sabi ng MGen, 22.25 billion pesos na halaga ng shares ang binenta ni Leviste sa MGen Renewables, ang renewable energy subsidiary ng MGen. Hinati-hati ang bayad at transaksyon nito mula dulo ng 2023 hanggang simula ng 2025, bagay na makikita sa disclosures ng SPNEC sa PSE o Philippine Stock Exchange. Naglabas din sila ng hiwalay na pahayag para linawing wala silang biniling shares sa Solar para sa Bayan Corporation na siyang nakakuha ng prangkisa sa Kongreso. Sa SPNEC lang daw sila namuhunan at ang pagbili nila ng shares dito ay wala naman daw nilabag na batas o regulasyon, lalo't sinuri at inaprubahan naman daw ito ng Philippine Stock Exchange at Security and Exchange Commission. Nauna nang inanunsyo ng Solar Philippines na isa pang kumpanya ni Leviste na dahil sa mga ibinentang shares ng kongresista, hawak na ng Meralco ang higit 57% ng SPNEC habang 18% na lang ang common shares ni Leviste sa kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nako. Pagtatama po, ang ating ulat ay tungkol sa solar power company ni Representative Leandro Leviste. Ayan nga pinag-uusapan natin. Bakit ba? So, dumaan pala ito mga kababayan sa tamang proseso. So ano ka ngayon? Ito talaga, itong kulay atay na ito no? Oo. Ang problema dito kay Remulla, masyadong bida-bida Kung pa pwede nga ata gawin, baka lahat ng ahensya ng gobyerno hawakan nila Kasi mga sugapa ito Di ba? Oo. Alam nyo, ito, ganito lang yan. Ang isang personalidad, bago po makapasok o bago pumasok sa politika, lalo-lalo na pag marami kang negosyo, nire-require po yan na mag-divest sa kanilang mga negosyo. Okay? Para walang conflict of interest sa papasukan nilang posisyon sa gobyerno. At yun po ang ginawa ni Congressman Leviste. Dapat nga matuwa siya. Dapat matuwa si Remulla dahil sumusunod sa batas si Leviste. At yun po ang sinasabi ng batas. Kung meron kang kumpanya na magkakaroon ng komplikadong sa interest ng kanyang posisyon
na uupuan, kailangan bitawan mo yan. Kaya nag-divest, si Congressman Leviste, ibinenta niya yung kanyang negosyo para maging malinis ang kanyang pagiging politiko. At nagtataka ako kung bakit yung malinis, yung sumunod sa batas, yung lumalaban sa katiwalian, at yung bumabangga sa mga korap na politician, yun ang pinag-iinitan nila Remulla. Yun ang pinag-iinitan nila Marcos Jr., ng administrasyon ni Marcos Jr., na bangag ba kayong lahat? Sabo pa! Shabu pa. Bilangin nga natin. Bilangin natin yung mga casualties nila, no? Si Bantag, casualties nito mga ito. Si PRRD, si Pastor Kibuloy, si Colonel Grijaldo, si General Pokis, at yung iba pang mga matitino na nakikipaglaban para sa kapakanan ng ating bayan. At yung mga nakatulong ng malaki sa ating bansang Pilipinas, yun ang pinag-initan nila. Samantalang, yung trilyon-trilyon, na ninanakaw or nagnanakaw sa kaban ng ating bayan, protektado nila? Gusto nyo kunin lahat? Baka kaya binibira si Coley Biste, baka pati Batangas gusto niya pakialaman. So yun po yung mga casualties nila. Sila Pastor Kibuloy, PRRD, Bantag, Grijaldo, General Pokis, at yung iba pa na mga ginipit nila. Diba? So yun ang problema natin. Maliban doon sa mga casualties na, siyempre, doon sa mga ginawa nilang collateral damage sa dating kakampi nila. Like sila Saldico, diba? Sila Diskaya, diba? Na alam naman natin na mga kakampi nila yan. Nagtataka ako kasi ang daming tiwali sa Marcos administration. Bakit wala sila makita? Yung pinapakulong nila, yung mga maliliit na isda. Yung mga malalaking isda, hindi nila makita, nasa harapan na nila. Minsan nga ata, kausap pa nila, kamiting pa nila Ganito na ba kabobo yung mga tapagpatupad ng batas sa bansang ito na hindi nila makita kung sino talaga yung mastermind? Hindi nila makita yung pinuno ng kabulastugan sa gobyerno? Kung ganito na ganito, wala talaga mangyayari sa bansang ito. Walang pagbabago. Ito dapat na imbestigahan mo, Remulla. Ito, pakinggan mo. Pati po mga opisyal natin abroad, hininalang sangkot din sa korupsyon. Yan ang malupit. Not only in the Philippines, but in outside the Philippines. Ito first time in the history of the politics in the Philippines. Hindi lang pang-national, pang-international na ang nakawan sa gobyerno. Patang ina nyo. Tuloy. Ilang diplomatic officials ang pinauwi ng Department of Foreign Affairs dahil sa mali umanong paggamit ng pondo ng bayan. Nakatutok si JP Soriano. Pinaiimbestigahan ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro ang ilang opisyal ng DFA na sangkot umano sa regularidad sa paggamit ng budget ng kagawaran. Sabi ni Lazaro sa eksklusibong panayam ng GMA News Online, may diplomatic officials na pinabalik ng Pilipinas matapos masangkot sa umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan. There are other situations whereby some personnel have sort of committed. Ito ang ginagawa nila. Sila din ang nagnanakaw, no? Nakakatawa nga Sila ang nagnanakaw, nagsasabuatan sila. Tapos, magtatalaga sila na mag-iimbestiga. Sila din. Tapos, pag nabuking na, pag re-resign nila yung nakabuking. Okay? Dahil sila bunuan, pinag-resign nila, di ba?
sila Pangandaman, at yung iba pa, marami pinag-design. Ito si Teresa Lazaro sa DFA. Ito, baka mamalayan na lang natin. Oo. Kasi siya yung nakadiscovery eh. Siya yung nakadiscovery. Buta, pagre-resigning na rin to. Oo. Some lapse or gaps in their financial transactions, and that has been a subject of scrutiny and also to the point of recalling some officials because of the violations and the laws and regulations on this issue of funds that involves funds. Dahil may investigasyon, hindi pa mapangalanan ni Lazaro ang mga opisyal. I cannot be very specific because it's still undergoing further discussions, but it is my view that if official or any personnel of the Department of Foreign Affairs. Ito ang problema sa atin eh. Sa Pilipinas, may probable cause na sila nakikita, meron silang ebidensya. Pero bakit hindi nyo pakasuhan? Di ba? Bakit? Nagpapataas ng bayad pa? Has violated fiscal regulations basically, then that should be subject of a thorough investigation and further on file the appropriate case against them. Dagdag ni Lazaro, nagpapatuloy ang pagsasaayos o retooling sa mga opisyal ng DFA para sa wasto, legal at responsableng paggamit ng pondo. Bukod sa DFA, nirecall ng Department of Migrant Workers ang labor attaché ng Pilipinas sa Los Angeles, USA noong Setyembre matapos mabunyag na siya umano ang presidente ng isang kumpanyang iniuugnay sa isang multi-billion peso flood control project. Yan dapat ang iniimbestigahan mo, Rimulya. May kumpanya, tapos may flood control project. Si Libiste, binenta niya. Tapos doon ka mag-iimbestiga. Putangin na tanga. So yun. Yan ang problema natin eh. Ginagawa tayong tanga na nga sila. Ginagawa pa rin tayong mga bobo na nga sila. Diba? So ayan. Ang dami nyo dapat pagkabalahan, Rimulya. Ikaw naman, oh. Yung mga gumagawa pa ng tama, yun ang pinag-iinitan nyo. Yun ang kinakasuhan ninyo. Huwag masyado maging lango sa kapangyarihan, mga master. Ha? Baka matatapos din yung kapangyarihan ninyo. At kapag kayo ang umabuso sa inyong kapangyarihan at natapos yung kapangyarihan na yan, babalikan kayo niyan. Tandaan nyo. Bilog ang mundo, bumabalik yan. Oo. Kung ano tinatapon mo, yun din ang babalik sa'yo. Diba? Hindi habang buhay, andyan kayo sa kapangyarihan ninyo. Diba? Ngayon pa nga lang, nangangalahati na kayo sa termino, pero yung taong bayan, gigil na sa inyo na mawala kayo dyan eh. Galit na galit sila sa inyo eh. Hindi na nga kayo nire-respeto, pinagtatawa na kayo eh. Paano kayo nire-respeto? Puta, mali na nga, ginagawa nyo pa. Diba? Matatalino naman kayo, mga abogado kayo, pero mali, kinakampihan nyo pa. Di ba? Bakit ngayon ka lang? Anong bugago? Eto nga, mismong kakampi ninyo. Mismong kakampi ninyo, sinasabi kung sino ang dapat iniimbestigahan ninyo, dapat pinapanagot ninyo, pero bulag-bulagan kayo, hindi nyo ba naririnig yung sinasabi ng mga Pilipino at ng mga kaalyado ninyo na nagtuturo kung sino dapat ang ikulong ninyo, parusahan nyo, panagutin ninyo? Eto, pakinig kayo. My job is to protect the president. You said that. It's not really, Seknani, it's not really to protect the president when he is doing what is wrong. Diba? I think and I believe honestly na wala siyang kinalaman dito. Hindi ako naniniwala sa iyo dyan. Tobit niya ako na wala siyang kinalaman dito. Bakit niya hinayaan ng 3 taon puta ka na, ngayon nga, may mga insertion pa rin eh. Bakit niya hinayaan? Kung yan din pala, wala siyang alam, wala siyang kinalaman, puta na, sipain mo na yung pinsan mo, palabas na Malacanang. Diba? Wala palang silbi yan. Kung ganun, presidente siya, tapos wala siyang alam, batukan mo. That's why, ang sinasabi ko lang naman is yung katotohanan. Correct.
na nangyari, di ba? But I also said, kung sinasabing I'm protecting, I'm not really protecting him. I'm saying what is true. But in the same manner, I said na pag naramdaman ko na he is protecting Martin or Saldi, then maghihiwalay na kami. Ayan. Palakpakan natin. Yun naman pala eh. Oo. Ang sabi niya, kapag napansin daw niya na pinoprotektahan ni Marcos Jr. si Saldico at si Martin Romualdez, maghihiwalay na sila. Pero hindi niya sinabi na kung kasabwat dito si Marcos Jr. ay pananagutin niya. Ay, magpipinsan kasi yan eh. So, parang itong si Toby Tiangco kasi, parang nakikita ko, nararamdaman ko, ang gusto lang niya managot, si Saldico at saka si Martin Romualdez. Si Marcos Jr., sinasabi nga niya, walang kasalanan eh. Paano mo nasabi walang kasalanan? Hindi mo nga pinaimbestigahan. Wala pa naman yung investigasyon na nagaganap. Diba? Yan. Okay? So, yun. Tuloy. That's what I wanted to ask you because there was allegedly you met with the president and you spoke to him and you told him, what are you going to do with Martin? Because if you're going to continue defending Martin... No, I didn't speak to him. I was asked in an interview na... So you never told the president na, what are you going to do with Martin? Because if No, you I don't want to put... I mean, I cannot put the president naman on the spot. Diba? We respect each other's views, but I cannot just go to him, what will you do with Martin? Hindi naman ganun. Pero you said something about, and you heard the president say it, na ano ba kayong dalawa? Hindi, ganito yun eh. Ilang bahay pa? Hindi, ganito yung sitwasyon nun. Okay. Eksakto. After lunch, pinatawag kaming dalawa. Nandyan siya, nandito. Parang ganito, Hindi, triangle. ganito. May table dyan. So, pinatawag kaming dalawa, nandyan siya, nandyan ako. Ang una sabi niya, ilang bahay ba ang, Martin, kayo ni Saldi, ilang bahay ba ang gusto niyo sa Forbes Park? Gano'ng karaming aeroplano, helicopter? That is the president's asking Martin. Yes, helicopter kailangan nyo. Gaano karaming caviar ang kaya nyong kainin, ilang Ferrari gusto nyo. Maraming kwento yan eh. Ganun, exactly, I've heard that story. Yes, and so then... apparently the three of you pala yun. Yes, and then... Dapat palang title nito exclusive, the inside Hindi, story. ito dapat podcast. Hindi, ang story nito, podcast with Bongbong, Toby, and Martin. Tapos, grabe yun. doon niya sinabi na... what was the response of Martin? Hindi, ang sabi niya, alam mo Martin, wala akong natatanggap dyan. Wala akong nagagawa, then tinuloy na niya, 2 taon na ako dito, wala akong napapagawa dahil kayo ni Saldi, kinukuha niyo yung pera ng Congress. So he knew? Yun yung sinabi niya. Tapos may listahan siya ng mga kinuha niya yung cellphone, may listahan siya ng flagship projects na dinagay sa program. Itong mga to, linagay niyo sa program. Tapos i-delete niyo yung mga proyekto niya. Ang pangako ni Martin yun is, we will return it sa BICAM, which did not happen. Kaya lalo siyang nagalit noong January. When the ghost projects were discovered, or went out to media, or may mga nagpa-interview na very lavish lifestyle. Galit na yun, ha? How did the president actually reacted to this situation? Did he look at Congress or Martin as the culprit, or paano ba? Hindi, kasi nung yun, nangyari yun November, di ba? Okay. November, so galit na galit siya, then hindi pa rin napasok doon sa BICAM. So parang, di ba, nangako ka na Toby, did you ibabalik realize? mo, tapos hindi mo binalik, doon na talaga, I think. Toby, do you realize that you can be summoned to be a witness to any criminal prosecution against Martin? Okay lang, totoo. I mean, the problem is when I'm asked a question, I cannot lie. Hindi ba? I cannot lie. I mean, hindi ko naman ito kinikwento openly. The reason I was forced to this, di ba, lagi kong sinasabi pinagalitan. Pero yung detalye, napilitan lang akong ikwento. No, I did not want to discuss it because kung nahandyan ka, parang isip ko nga nun, bakit pa ako sinama dito? Hindi na lang kayong dalawa mag-usap, Oo di ba? nga, pagkakasali. Okay pa kami ni Martin nun, so hindi naman ako maka-excuse, baka sabihin niya sa akin, bakit mo naman ako iniwan doon? You just made the life of Malacanang difficult because, I mean, that means that si Martin Romualdez must really be prosecuted with the evidence. So, yan. Martin Romualdez should be prosecuted. Dapat kang maparusahan talaga. Yun ang gusto, ni Toby Tiangco na magkakamag-anak to mga to. So ngayon,
titingnan natin kung ano ang magiging aksyon ng Malacanang dito. Kasi, etong si Toby Tiangco, pinsan ni, pagkakaalam ko, pinsan ni Marcos Jr. sa father side, etong si Martin Romualdez, pinsan ni Marcos Jr. sa mother side. Okay? Yun ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, basta yun lang ang alam ko. Pero, mabigat ito. Mabigat ito para sa Malacanang na dalawang pinsan nila nag-aaway, sino ngayon ang kakampihan niya? Suntukan na lang. Ang tanong, makukulong ba si Martin? Yan ang inaabangan natin. Makukulong ba si Martin? Ito nga ang problema eh. Bakit yung mga eroplano, mga luxury cars ni Saldico, pinagkukuha ninyo? 'Di ba? Bakit yung kay Martin Romualdez hindi nyo kinukuha? 'Di ba? Parehas naman sila, marangya ang buhay eh. 'Di ba? Wag niya sasabihin ni Romualdez na matagal na silang mayaman. Hindi po, mas matindi ka pa kila Luciutan? Mas matindi ka pa kila Gokong Wei, mas matindi ka pa kay Villar na sayaman sa Pilipinas. Yung mga mayayaman nga, walang eroplano yung iba eh. Yung iba, walang helicopter yung iba eh. Pero ikaw, lavish ang lifestyle mo. Yan ang tinatawag na lavish lifestyle, Martin Romualdez. Kaya dapat, ikaw ang nasa loob ng kulungan. Magkakasama kayo nila Saldico at yung mga kasabwat ninyo. Kasama ng pinsan mo. Oo. Diba? So, ito ang dapat na imbestigahan. Boying Remulla. Pero bakit parang bingi kayo dito sa sinasabi ni Toby Tiangco at ng taong bayan? Ayan na nga mismo. Kaalyado yung nagsasabi. Pilit yung inilalayo yung issue, palayo doon sa mga amo ninyong mga magnanakaw naman talaga. May panahon pa. May panahon pa para baguhin yung sistema ninyo. Kasi halos 2 taon na lang. Mapapalitan na kayo. Sa ayaw yung sa gusto. Di ba? O ikaw, ombudsman ka, 7 years. Pero tandaan mo, si Ombudsman Corona na napakagaling na justice, na impeach, ikaw pa kaya? Wala ka namang alam dyan. Ang ginagawa mo nga, hindi naman pang ombudsman eh. Ang ginagawa mo dyan sa ombudsman, pang kapitan, pang barangay captain. So, pwede ka patalsikin dyan. Kaya, kung ako sa inyo, sa ayaw nyo sa gusto, si VP Sara Duterte magiging presidente. At pag nangyari yon at hindi kayo nagbago sa inyong mga pinagagagawa ngayon, tapos, ang bata na. Ayusin nyo ang trabaho nyo. Okay? So mga kababayan, again, kung meron kayo na komento dito sa napag-usapan natin, i-comment ninyo. Parang pag-usapan po natin yan sa susunod natin na talakayan. And again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po ng Lunes sa inyo lahat.